Nagsimula ito sa kailangan kong makausap ang inyong manager at magtapos sa ikinalulungkot naming ipaalam. 30 segundong pagwawala ng mga Karen ang nagpasikat sa kanila sa social media sa maling dahilan. Nagresulta sa pagtatapon ng mga resume nila at pagiging full-time na walang trabaho. Numero 10. Ang gabi ng ika-13 ng Disyembre, 2025 ay dapat sana'y isa lang karaniwang gabi ng paglabas. Sa halip, sa pagtatapos ng gabi, ang simpleng San Francisco Hayes Valley hazy na restaurant ay naging tagpuan ng isang marahas na eksena ng isang palaaway na babae ang naging bagong sikat na Karen sa internet. Si Shireen Afkari at kasama niya ay kumakain at sunod-sunod na umiinom ng alak sa Hazy's. Si Shireen, isang empleyado ng Strava Fitness app, ay lalo pang nalasing habang lumilipas ang mga oras at sa huli ay nagpasya ang mga staff na itigil na ang pagbibigay sa kanya ng alak. Ayon sa ulat, hindi na binigyan ng alak si Shireen at ang kasama niya sa Hazy's dahil sobrang lasing na siya. Pero imbes na tanggapin ang kinakailangan desisyong ito at tapusin na ang gabi, ipinakita ni Shireen ang kanyang mga kinikimkim na sama ng loob at ibinuhos ito sa harap ng ilang iba pang mga customer sa isang insidenteng sanay na natiling pribado. Problema na nagvi-video. Ang video mula sa gabing iyan ay nagpapakita ng sobrang lasing na si Shireen na unti-unting nagiging agresibo, nagsimula sa pautal-utal na sigaw at nauwi sa pisikal na gulo. Ang babae ay umiikot sa loob ng restaurant, sinusundan ng kanyang mga kasama habang nire-record niya ang mga nangyayari gamit ang kanyang cellphone. Sumisigaw siya nang halos hindi maintindihan sa mga staff na pinapaalis siya. Sinimulan din niyang hampasin ang mga cellphone ng ibang customer at naging marahas sa mga tao sa paligid. Hinarang ni Miguel Marqueze, ang 25 taong gulang na bartender ng Hazy's, ang huli niyang paglusob. Na tila galit na galit sa hindi kinakailangang kaguluhan ng babae, hinawakan ni Miguel si Shireen at pinatid siya, dahilan para bumagsak siya sa sahig. Mas lalo pang nagalit si Shireen kaysa dati at ipinagpatuloy niya ang kanyang marahas na pagwawala. Sinubukang manghimasok ng kaibigan, pero hinila siya ng 2 lalaki palabas ng restaurant. Hinila ni Miguel si Shireen palabas ng establishmento. Doon na sana magtatapos ang kwento, ngunit sa labas, tuloy pa rin ang mga nakakatakot na pangyayari. Sa video, hinawakan ni Shireen sa buhok si Miguel at hindi binitawan. Kinuha niya ang cellphone ng babae at itinapon sa kalsada bago subukang bumalik sa restaurant. Tumanggi ang babae, sumuko at sinundan siya. Muli, inusli ni Miguel ang paa kaya nadapa ang babae sa semento. Mabilis na kumalat ang mga video sa ilang oras lang. Di nagtagal, nalantad na ang personal na impormasyon ng hindi kilalang Karen. Nalaman ng mga netizen ang kanyang pagkakakilanlan kung saan siya nagtatrabaho at maraming detalye ng pribadong buhay niya. Inaresto siya ng San Francisco Police dahil sa paglalasing sa publiko. Natapos na ang trabaho niya sa Strava. Numero 9. Ang Central Park ng New York City ay abala noong umaga ng ika-25 ng Mayo, 2020 nilalamon ang ingay ng lungsod. Dito, ang mga nagjo-jogging ay tumatakbo sa kanilang ruta, ang mga nagbibisikleta ay umiiwas sa ilang batong nasa daan, at ang mga nagpapasya ng aso ay nasa kanilang karaniwang lakad. Sa gitna ng nguntiang paligid ng ramble, si Christian Cooper ay abala sa isang mas tahimik na gawain. Sinamantala niya ang pagkakataon para magmasid ng ibon at napansin ang isang bagay na ikinabahala ng karamihan sa mga pumupunta sa park at mga birdwatcher. May isang babae kasama ang kanyang aso at ang aso ay walang tali. Magalang na sinabi ni Christian sa babae habang nagre-record na dapat may tali ang kanyang mga aso sa bahagi ng Central Park. Ang dating nakakainis pero madaling makalimutang usapan ay nauwi sa mas matindi at di kailangan pangyayari. Sabihin mo sa kanila na may Aprikanong-Amerikano na nagbabanta sa akin. Nagtatago ako sa Central Park. Nire-record niya ako at tinatakot pati aso ko. Ang babae, si Amy Cooper, na walang kaugnayan sa kanyang kausap, ay agad na nagalit sa hili. Sinabi ni Christian na gagawin niya ang gusto niya kung gagawin rin ng isa ang gusto niya. Pagkatapos nito, tinawag niya ang aso palapit sa kanya gamit ang isang treat na naging dahilan ng matinding reaksyon ni Cooper, kung saan bigla niyang hinila ang aso palayo at sinabihan siyang wag hawakan ang kanyang aso.
Dito, napansin ng babae na siya ay kinukunan ng video at agad sumugod kay Christian habang hinihila ang aso sa kwelyo. Tinakot niya ang birdwatcher at sinabing tatawag siya ng pulis dahil may African-American na lalaking nagbabanta sa buhay niya. Wala kahit kailan sa buong insidenteng ito na nagbanta si Christian laban sa babae, ngunit hindi yon ang unang pinaniwalaan ng mga operator ng pulisya nang matanggap nila ang agarang tawag mula sa tinatawag na Karen na iginiit na siya ay nasa panganib. Buti na lang may kamera na nagtatala ng katotohanan. Mabilis kumalat online ang video kasabay ng paglalantad ng karumal-dumal na nangyari kay George Floyd. Pagdating ng New York City Police Department, wala na sina Cooper at Christian sa lugar ng insidente. Pagkalipas ng isang buwan, ipinasa ng lehislatura ng New York ang batas na ginagawang krimen ang maling ulat sa pulisya na nagpoprotekta sa mga grupo batay sa kasarian, lahi at relihiyon. Hindi lang siya tinawag na Central Park Karen online. Naapektuhan din ang personal na buhay ni Amy Cooper. Hanggang sa puntong yon, empleyado siya ng kumpanyang pamumuhunan na Franklin Templeton. Nang malaman ng kanyang mga amo ang tungkol sa video, alam nilang kailangan nilang kumilos at tinanggal si Cooper sa kanyang posisyon, kasabay ng pahayag na hindi pinapayagan ng Franklin Templeton ang anumang uri ng rasismo. Sinubukan niyang idemanda ang kumpanya dahil sa maling pagtanggal sa kanya, ngunit agad itong ibinasura. Numero 8. Ang kasuklap-suklam at hindi pinag-isipang kilos na ito sa viral na video ang nagpasiklab ng makatarungang galit online at nagdulot ng pagkasira ng matagal ng karera ng isang mapanulsod na individual. Noong Mayo ngayong taon, isang karaniwang araw ng pasukan ang naganap sa Lithia, Florida sa Hillsborough County, Barrington Middle School, kung saan si Karen Whitmore Savage na akmang-akma ang pangalan ay nagsilbing guro na ang pangunahing tungkulin ay turuan ang isang klaseng puno ng mga bata. Ang mga silid-aralan tulad ng marami sa buong bansa ay nilalayong maging ligtas na lugar ng pagkatuto para sa mga estudyante anuman ang kanilang pinagmulan. Ngunit ang mga pangyayari ay sumira sa normal na pakiramdam at seguridad na nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga estudyante at magulang. Kakaupo pa lang ng mga bata para sa klase, ngunit nagkukwentuhan pa rin sila sa isa't isa gaya ng karaniwang ginagawa ng mga estudyante. Dahil sa kamulangan ng atensyon, nilapitan ng 63 anyos na guro ang estudyanteng naglalaro ng manikang sanggol na Aprikanong-Amerikano. Kinumpiska ang laruan, ngunit imbes ilagay sa locker o drawer, gagawin ni Savage ang hindi maiisip ng sinuman. Makikita sa video ng estudyante na lumapit siya sa lugar kung saan niya madalas i-charge ang cellphone niya. May charging cord na nakasabit sa ilalim ng wall-mounted na telebisyon. Kinuha niya ito, ibinalot sa leeg ng manikang sanggol at mahigpit na itinali na naging isang pambigti. Paulit-ulit niyang sinubukang ipatong ito sa TV hanggang sa nailagay niya. Ibinaba ni Savage ang laruan at ipinakita ang isang manikang African-American na sanggol na nakabitin. Tila ginawang bitayan ang silid-aralan. Agad ipinahayag ng mga estudyante ang pagkasuklam nila rito at iginiit na rasista ito. Di pinansin ni Savage at sinabing biro lang para makuha ang atensyon nila. Hindi ito tungkol sa intensyon ng guro kundi sa imaheng nabuo rito. Nakakabahala talaga ang imaheng iyon at naitala pa ito sa video. Isa sa mga estudyanteng nag-record ng pangyayari ay agad na pumunta sa opisina ng Student Affairs at si Savage ay kasunod niya. Doon, ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa abot ng kanyang makakaya habang patuloy siyang sinasapawan ng guro. Samantala, kumalat na ang video sa group chat ng pamilya at nagdulot ng pagkataranta. Ang sumunod ay isang magulo pero kinakailangang pagputok ng galit. Sabi ng mga magulang, ang larawang iyon ay lumikha ng eksena hindi dapat makita ng sinumang bata sa 2026. Isang lynching kahit ano pa man ang intensyon sa likod nito. Dahil sa pag-viral ng insidente, kinondena ito ng Superintendent ng Hillsborough County Schools at tinanggal si Savage sa campus habang iniimbestigahan. Hindi nagtagal pagkatapos noon, naglabas ng pahayag ang campus na nagsasabing ang trabaho ni BB Savage ay tinanggal na, epektibo agad.
Naiulat na ang insidente sa Office of Professional Practice Services ng Florida Department of Education para sa posibleng aksyon sa kanyang teaching certificate. Numero 7. Noong Hunyo 2020, naging bahagi na ng araw-araw na pananalita ang Black Lives Matter. Naging hashtag ito sa social media, araw-araw na paksa at malawakang kilusan na lumampas sa internet at lumitaw bilang mga poster, mural, protesta at panawagan sa totoong buhay. Milyon-milyon ang nagdadalamhati at napilitang harapin ang malupit na realidad ng hindi pagkakapantay-pantay sa lahi. Sa karamihan ng komunidad, nanatili ang dalamhati. Ang iba gaya ni Lisa Alexander ay mukhang hindi alam ang nagaganap na pagbabago. Si James Juanillo, Pilipino at residente ng mayamang kapitbahayan ng Pacific Heights sa San Francisco, ay nakatayo sa harap ng bahay niya na tinitirhan na niya ng 18 taon. Ang kanyang kulay abong pader ang naging canvas kung saan isusulat niya gamit ang chalk ang kanyang paninindigan tungkol sa insidente kay George Floyd at iba pang mga pangyayari na hindi pagkakapantay-pantay sa lahi. Ang mga salitang isinulat gamit ang puting chalk, Black Lives Matter, ay kapansin-pansin na namumukod-tangi sa background nito. Malinaw ang mensahe. Habang ini-stencil ang mensahe, sumingit ang mga dumadaan. Si Lisa Alexander, na walang alam sa revolusyon, lumapit sa residente kasama ang kaparehan niyang si Robert Larkin at hinaras si James. Iginiit na sinisira niya ang public property. Magalang na sinabi ng lalaki na doon siya nakatira, kaya pwede niyang palamutian ayon sa gusto niya. Hindi ang posibleng pagsira ng ari-arian ang issue, kundi ang mensaheng ipinapahayag niya sa mga dumadaan. Alam ni Alexander na chalk ang ginamit sa likhang sining at mabilis itong mabubura kapag umulan. Bago pa mangyari yon, daan-daang tao na ang nahikayat sa kilusan na para sa kanya ay malaking issue. Ipinagpatuloy ni Alexander ang pagsasabing kilala niya ang taong nakatira sa tirahang iyon at hindi si James ang may-ari ng ari-arian. Nagpatuloy siya sa pagkikayat sa kanila na tumawag ng pulis kung pakiramdam nila ay hindi sila ligtas. Ilang sandali lang ang lumipas, dumating ang mga pulis sa lugar, kinausap si James nang hindi bumababa sa kanilang patrol car at pagkatapos ay umalis na rin. Ayon sa mga residente sa social media post na may video ng panliligalig, nakilala ng pulis si James bilang residente ng gusali kaya hindi na sila nag-imbestiga. Sinawag niyang magalang na rasismo ang insidente at sinipi ng may paggalang poster, sa tingin ko ay hindi ka nababagay dito. Isang klase ng rasismo na hindi halatang nakaka-degrade pero ganoon pa rin. Inyugnay ng mga gumagamit ng Twitter si Lisa Alexander sa LaFace Skincare kung saan siya ang CEO. Sa loob ng isang araw, na-alerto ang makeup subscription service na Birchbox tungkol sa video at naglabas sila ng pahayag na nagsasabing dahil sa mga ginawa ng CEO, opisyal nang puputulin ng cosmetics distributor ang ugnayan nila sa kanyang brand. Napektuhan din ng video ang asawa ng babae, si Robert Larkin, na nagalit sa sining ni James sa sariling pader. Noong panahong iyon, nagtatrabaho siya sa Raymond James Wealth Management Firm na nag-anunsyo sa Twitter na wala na si Larkin sa kumpanya. Numero 6. Dahil Canadian na babae ang kaharap mo ngayon, lulundag ako sa ibabaw ng mesang ito at susuntukin kita sa bibig. Bumalik ka sa bansa mo, hindi ka namin kailangan dito. Dalawa lang ito sa mga pangungusap na nagpahinto sa mga customer ng Denny's sa Lethbridge, Alberta noong gabi ng Abril 21, 2018. Napansin agad ng mga tao ang insidente kaya nagkaroon ng tensyon sa restaurant. Ang mga salitang ito ay galing sa rasistang rant ng Canadian na si Kelly Pocha, isang ina ng 3 mula Cranbrook, British Columbia, matapos niyang marinig ang pag-uusap sa wikang di niya alam. Sa halip na baliwalain ang kanilang pag-uusap, pinili ni Pocha na palalain pa ito. Ipinadama niya ang kanyang presensya sa buong lugar at tiniyak na alam ng lahat sa paligid niya ang kanyang pagkainis. Dumating sina Munir Umertsay at 3 niyang kaibigan ng maaga sa Denny's para sa tahimik na gabi. Pero hinarap sila ng isang di kilalang tao na pinilit silang mag-Ingles. Lumipat si Umertsay sa Canada mula sa Afghanistan. 13 taon na ang nakalipas, kaya't lalo siyang nabigla sa komprontasyon.
Nang tanungin siya ni Kelly Pocha, sinabi niyang nagbabayad siya ng buwis tulad ng iba at binigyang diin ang kanyang ambag at lugar sa lipunang Canadian. Ngunit ayaw niyang tanggapin yon at ang hapunan ay nauwi sa komprontasyong Karen. Mabilis na lumala ang pangyayari, tumindi ang tensyon habang nagpapatuloy ang palitan ng salita na nagdulot ng pagkailang at pagkabigla sa grupo dahil sa naging takbo ng mga pangyayari. Matapos igit na hindi Canadian ang mga lalaki, sinabi ni Pocha na hindi sila nakikipag-usap sa isa sa mga babaeng Syrian nila na mas bastos pa ang pagkakasabi niya. Pagkatapos ay umikot siya sa upuan niya para harapin ang mga biktima niya na nagpapahiwatig na wala siyang problema kung magiging marahas siya. Sinabi ni Pocha kay Omerzai na hindi niya hahayaang maliitin siya nito. Sa huli, umalis ang magkakaibigan sa restaurant na gulat at may dalang video. Alam nilang di nila makakalimutan ang nangyari. Na-upload online ang video matapos hikayatin si Omerzai na i-post. Ipinasa na lang sa internet ang natitira. Matapos umani ng milyong-milyong views ang video, natunton ng mga netizen ang babaeng ito sa isang car dealership na kilala bilang Cranbrook Dodge. Matapos mapanood ang nakakabahalang video, naglabas ng pahayag ang kumpanya na tinanggal si Pocha dahil sa asal niyang parang Karen. Kalaunan, lumabas siya sa isang panayam kasama ang Lethbridge News Now kung saan inamin niya na ang kanyang mga sinabi ay rasista. Numero 5. Noong Marso 2018, pinahinto ng mga traffic enforcer sa New Jersey ang isang sasakyan sa regular na operasyon. Paso ang rehistro ng sasakyan at walang naipakitang insurance ang driver. Kaya nagpasya ang police na ipa-impound ang sasakyan. Kasama sa sasakyan ang anak na babae ni Karen Turner na nasa 8 edad. Si Turner, isang political lobbyist, ay komisyoner noon ng Port Authority ng New York at New Jersey na nagpapakitang isa siyang mataas na opisyal. Matapos makatanggap ng tarantang tawag mula sa anak, dumating si Turner sa lugar habang kinukuha na ang sasakyan at agad hinarap ang mga pulis para alamin ang dahilan ng paghinto. Malinaw ang pagkadismaya ni Turner dahil hindi siya binigyan ng detalye ng mga pulis. Dahil hindi siya ang driver o may-ari ng sasakyan, hindi legal na pwedeng ibigay sa kanya ang ganoong impormasyon. Dito sinamantala ni Turner ang kanyang posisyon sa kapangyarihan gamit ang kanyang mga kredensyal para takutin ang mga pulis. Ipinapakita kung sino siya. Iginit ni Turner na dapat siyang sagutin dahil sa kanyang posisyon, pero nanatili ang mga pulis sa kanilang desisyon. Sinabi niyang kaibigan siya ng alkalde at iginiit na tawagin siyang komisyoner, hindi miss. Nagreklamo rin siyang sinira nila ang bakasyon ng mga PhD student mula MIT at Yale. Kalmado ang mga pulis at ipinaliwanag ang posisyon nila. Ipinaliwanag ng isang pulis na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho at na legal ang kanilang paghinto sa sasakyan. Nilinaw nila na lahat ng sangkot sa traffic stop ay adulto at pwedeng sagutin ng driver ang anumang tanong dahil siya ang may impormasyon. Pero nagpatuloy magtanong si Turner dahil hindi siya kontento sa sagot. Habang iniiwasan ng mga opisyal ng batas ang mga tanong niya, mas nainis si Turner kaya iginiit ng isang pulis na umatras siya nang patuloy siyang lumapit at nagpakita ng nakakatakot na kilos. Tinawag ni Turner na nakakabigo ang dalawang pulis at sinabihan silang manahimik. Nagbanta siyang kakausapin ang hepe ng pulisya at alkalde tungkol sa issue. Buti na lang may dashcam footage ang mga pulis na sumuporta sa kwento nila at agad ipinakita sa mga nakatataas. Nag-viral online ang video at napanood ng mas matataas na opisyal ng Port Authority kaysa kay Turner. Dahil sa pagkalat ng kanyang pagwawala at investigasyon, nagbitiw si Turner sa trabaho at humingi ng paumanhin sa publiko. Iginiit na nadala siya ng emosyon sa pagtatanggol sa anak at mga kaibigan nito. Peng Apat. Noong Enero 2025 sa pamumuno ni Donald Trump, inilunsad ang isang napakalaking bagong bugso ng mga operasyon ng ICE laban sa mga illegal na imigrante na itinuri ng administrasyon bilang mararahas na kriminal o ilegal na dayuhan. Ayon sa independenteng datos, marami sa mga inaresto ay ordinaryong miyembro ng komunidad at manggagawa, hindi kriminal. Nagdulot ng matinding galit sa mundo ang operasyon at paraan ng pagsasagawa nito.
Ang mga di pangkaraniwang kilos na nasaksihan natin kaugnay ng mga ahente ng ICE ang dahilan kung bakit ang mga tao tulad ni Shannon Kobe Larksick ay naging target ng online na pagsusuri. Noong Oktubre 2025, naroon si Manpower Group Associate sa American Family Field bilang tagahanga ng Milwaukee Brewers. Iyon ang ikalawang laro ng National League Championship sa pagitan ng Brewers at Los Angeles Dodgers, kung saan nangunguna ang Dodgers. Sumisigaw si Ricardo Fasano para sa Los Angeles suot ang Dodgers gear at kinukunan ng video nang may tumama ng home run sa ikapitong inning. Nangguguna ang Los Angeles ng 4-1, punong-puno ang mga upuan at mas masaya ang postseason na atmosfera dahil sa beer, sigawan at asaran. Masayang lumingon si Fasano sa mga tagahanga ng Brewers at tanong niya, bakit ang tahimik ninyong lahat? Tinutukoy niya na matagal-tagal na rin hindi sila sumisigaw o nag-cheer dahil natatalo ang kanilang koponan. Si Shannon ay ilang upuan lang sa likod at halatan na bahala sa posibleng pang-aasar. Sa video ni Fasano, maririnig si Shannon na sumisigaw at nagmumura sa isang tagahanga ng Dodgers, sinasabing tunay na lalaki ang umiinom ng beer. Ang pagtatalo ay mabilis na lumampas sa simpleng biruan ng magkaribal at nauwi sa mas masamang pangyayari. Habang dumarami ang alalahanin sa kontrol ng ICE sa Amerika, ginawa ni Shannon ang hindi sukat akalain. Yumuko siya, tinapik ang tao sa harap at nagsabing, alam mo ba, tawagan natin ang ICE. Lalong mabigat ang pahayag dahil Latino si Fasano. Siya rin ay mamamayan ng US at Navy veterano na naglingkod sa Iraq at Afghanistan. Agad niyang binanggit ito bilang sagot at iginiit kay Shannon na tawagan ang ICE na parang kumpiyansa siyang walang mangyayari sa kanya. Ang video ay kumalat kalaunan sa online, nagdulot ng galit at naging dahilan para hanapin ng mga netizen ang babaeng sumusuporta sa ICE na nagbanta ng ganoon kabangis laban sa isang tagahanga na nag-e-enjoy lang dahil mananalo ang kanyang koponan. Si Shannon ay abogado sa Milwaukee, Associate General Counsel sa Manpower Group, at miyembro ang board ang Make-A-Wish Wisconsin. Ang parehong babae na nagbigay ng matinding pahayag na dapat tawagan ang ICE laban sa isang Latino na lalaki dahil lang sa pag-e-enjoy sa isang laro ng baseball ay nagtatrabaho rin sa isang organisasyon na nagkakaloob ng mga kahilingang makakapagpabago ng buhay ng mga batang na-diagnose na may terminal na sakit. Mga batang mula sa iba't ibang lahi. Nang malaman ng Manpower Group ang pahayag na ito, agad siyang tinanggal sa trabaho. Habang kumakalat ang video online, nagbitiw si Shannon sa Make-A-Wish at pinagbawalan siyang pumasok sa American Family Field dahil sa paglabag sa patakaran ng stadium. Numero 3. Dapat sana ay isa lang itong normal na biyahe ng Uber sa Upper East Side ng Manhattan, rutang ilang ulit ng nadaanan ng 45 anyos na Muslim na Uber driver na si Shohel Mahmoud. Pareho, biyahe na nagsisimula at nagtatapos ng hindi na alala ang taong nakaupo sa passenger seat. Si Mahmoud ay regular na nagmamaneho sa lungsod at bihirang nagkakaproblema. Hindi malilimutang gabi ng Agosto 2024 para kay Mahmoud ang isang biyahe ng 10 oras. Iniwan siyang traumatized at labis ang epekto ng hate crime, habang naiwan namang sangkot sa pambansang kontrobersya ang kanyang pasahero. Mahalaga ang insidenteng ito sa pagbabago ng kanyang buhay. Nung gabing iyon, sinundo ng Uber driver ang dalawang babae sa East 65th Street at Lexington Avenue. Isa sa mga babae ay si Jennifer Gilbo, 23 taong gulang na may kasamang kaibigang hindi pinangalanan. Sumakay ang dalawa sa likod ayon sa dashcam ni Mahmoud at nagsimula ang biyahe. Ilang sandali pa lang mula nang magsimula ang biyahe nang magsimula siyang magbigkas ng panalangin Arabe habang nakahinto sa trapiko. Makikita siyang nakatingin sa labas ng bintana ng driver habang nakakrus ang mga braso niya sa dibdib. Kalma lang siya, ginagawa ang nakasanayan at naghahanap buhay lang. May iba talagang plano si Jennifer. Bigla siyang yumuko mula sa likod na upuan, may hawak na pepper spray, at inisprayan agad ng gas si Mahmoud sa mukha. Nagyulantang si Mahmoud at mga saksi sa biglang kaguluhan matapos ang pag-atake. Hinakpan ng driver ang mukha at nilabanan ang umatake na agad siyang hinawakan at nakipagbuno. Nakalabas si Mahmoud sa sasakyan pero hindi bago siya bugahan ni Jennifer ng isang huling wisik ng pepper spray.
Nakunan ng dashcam ang insidente at naging ebidensya ng brutal na pag-atake. Pero umaandar pa ang sasakyan nang makalabas siya, kaya napilitan si Mahmoud na sumakay uli para iparada ito. Habang sinusubukan niya, umakyat si Jennifer sa upuan ng driver pero hinila siya pabalik ng kaibigan na parang pinipigilan ang pag-atake. Nang tanungin siya ng kaibigan kung bakit niya ginawa iyon, simple lang ang sagot ng umatake, dahil kayumanggi ang driver. Kahit na tumagal pa ng 2 oras ang pagkakasunog, nagawa ni Mahmoud na buuin ang sarili niya para tumawag sa 911 na agad namang dumating sa lugar para arestuhin si Jennifer. Kumalat online ang video kaya nalaman ng mga netizen ang tungkol sa umatake. Nalaman nilang nagtatrabaho siya sa D-Pagan Communications at may mga PR professionals na tumawag doon para ipatanggal siya. Nagpahayag ang D-Pagan Communications. Alam namin ang ginawa ng dating empleyado at hindi namin ito kinukonsinti. Hindi lang natanggal sa trabaho si Jennifer, kinasuhan din siya ng hate crimes noong sumunod na buwan. Pangalawa. Makikita rito si Kingslake Karen Patricia Smith, isang guro ng special education sa Lely Elementary School, Naples, Florida. Kapag iniisip ang pinakamainam na guro para sa isang taong may espesyal na pangangailangan, maaring maisip ng isang tao ang isang taong matiisin, kalmado at maunawain, mapagpasensya at may malasakit. Si Patricia Smith ay taliwas sa depinisyong ito. Hindi siya kilala sa komunidad bilang mabait. Noong Agosto 2021 isang inang, di nagpakilala ang naglalakad ng payapa kasama ang kanyang mga anak. Ang paglalakad ay tila karaniwan at walang nangyaring kakaiba sa simula. Habang naglalakad, nadaanan nila ang 100 sa kahabaan ng Kingslake Boulevard na para lang sa mga residente. Maaring napansin ng ina ang karatula na nagsasaad ng patakarang ito at ang mga bata naman ay masayang naglalaro sa labas. Mukhang hindi alam ng ina na ganito ang sitwasyon, ngunit hindi nagtagal ay may nagsabay sa kanya. Lumapit si Patricia at bumusina ng malakas nang hindi bababa sa 10 beses bago ibaba ang kanyang bintana. Imbes na magalang na sabihan ang ina na para lang sa residente ang daan, sumigaw siya ng masasamang salita sa kanila. Una, sinigawan niya sila at iginiit na bawal silang dumaan ron bago nagmura. Biglang gumala ang sitwasyon, ikinagulat ng ina at mga anak ang sigaw. Sa halip na maresolba, lalo pang pinalala ni Patricia ang sitwasyon. Ang komprontasyon ay nakatawag ng pansin mula sa iba pang mga tao sa lugar. Tinawag ni Patricia ang babae na white trash na malinaw sa kanyang video. Maya-maya, tinarget niya ang mga bata gamit ang mapanirang salitang tumutukoy sa lahi. Tinawag silang half-breed. Pagkatapos, tinutukan niya ang isang bata. Sinabing baka nasa espesyal na edukasyon ito at kinamit ang mapanirang salita tungkol sa kapansanan para hamakin pa. Mabilis na kumalat sa social media ang video bago pa ito umabot sa kanyang employer. Malawak na ibinahagi ang video niya at nabigla ang marami sa kanyang sinabi at ginawa. Pansamantalang inilagay sa administrative leave ng Lely Elementary School si Patricia, guro ng mga batang may espesyal na pangangailangan habang iniimbestigahan siya. Agad ang naging tugon ng komunidad at patuloy na lumaganap ang kwento online. Di naglaon na pagpasyahan nilang hindi dapat manatili ang ganitong asal sa paaralang para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. At siya ay natanggal sa trabaho bilang resulta. Numero 1. Noong Abril 2024 sumikat sa TikTok si Utah Karen matapos niyang istorbohin ang grupo ng mga kabataang babae dahil sa kanilang suot. Kuha sa restaurant sa St. George ang video kung saan ang babaeng kalauna na kinilalang si Ida Ann Lorenzo, 48 residente ng Santa Clara, ay pinagsasabihan ang isang 19 na anyos tungkol sa suot nitong mini-skirt. Ang biktima ng panliligalig ay napapaligiran ng kanyang mga kaibigan nang biglang hinawakan ng babae ang kanyang palda at hinila ito pababa upang takpan ang kanyang mga binti. Sinabi niya na kapag mas marami pa siyang makitang nakalantad na katawan kaysa sa gusto niya, ipapaalam niya ito sa Child Protective Services. Ipinaalam ng grupo ng mga kaibigan sa babae na nagpakilalang nagtatrabaho para sa estado na ang kanyang pinuntirya ay lampas na sa edad na 18 at kaya hindi na siya bata at pinapayagan siyang magsuot ng anumang gusto niya.
Sinabihan nila si Lorenzo na huwag basta humawak ng iba dahil maaring ituring itong pananakit. Paulit-ulit nang pinagsabihan si Lorenzo na tigilan ang biktima pero ayaw pa rin niyang makisama. Napilitan ang isang kaibigan na tumawag ng paulit-ulit sa pulisya ng St. George at makipag-usap ng ilang oras sa investigador. Nagkahiwa-hiwalay sina Lorenzo at ang grupo at body cam footage ng pulis ang magpapaliwanag sa mga sumunod na pangyayari. Sinabi ng babae na naramdaman niyang umakyat ang kamay ng umatake sa ilalim ng kanyang palda at tinawag niya itong hindi kanais-nais na sexual na paglapit. Ipinagtanggol ni Lorenzo ang sarili na hindi niya hinawakan ang babae at tinangkalang ibaba ang palda nito dahil may mga bata. Umabot agad sa 12 million views ang video ng unang pag-atake. Agad nakilala ang umatake at nagsimula ang vigilante justice. Nagsimimulang makatanggap si Lorenzo ng mga mensahe online na itinuturing niyang may pagbabanta at ilan sa mga mensahe ay nagsasabing dapat siyang mahiya sa sarili niya at kapag kalokohan ang pinasok mo, kalokohang kapalit din ang makukuha mo ayon sa isang mensahe. Muling kinontak niya ang pulisya dahil nag-aalala siyang inaakusahan siya ng malaswang panliligalig na siyang nangyayari. Inoresto si Lorenzo matapos sabihan ng investigador mula St. George na posibleng krimen ang paghahawak niya sa damit na malapit sa maselang bahagi ng katawan ng babae. Siya ay dinala sa Purgatory Correctional Facility sa Hurricane at pinalaya matapos magpiyansa habang hinihintay ang pagdinig sa korte. Inyulat ng pulisya na si Lorenzo ay maaaring empleyado ng tanggapan ng Attorney General ng Utah bilang legal secretary. Sa korte, kinasuhan siya ng Class A misdemeanor na ibinaba sa Class B misdemeanor dahil sa plea deal. Ayon sa kasunduan, walang ipapataw na sentensya kay Lorenzo sa loob ng 1 taon basta't sumunod siya sa mga kondisyon. Hindi siya maaring gumawa ng anumang karagdagang krimen, hindi rin siya maaring makipag-ugnayan sa biktima at kinakailangan siyang sumailalim sa pagsusuri ng kalusugan ng pag-iisip. Pero sa kabila nito, tila nag-aatubili pa rin siyang tanggapin na hindi katanggap-tanggap ang kanyang mga ginawa. Nang makasuhan si Utah Karen, nakatanggap siya ng termination letter mula sa Utah Attorney General's Office kung saan wala pa siyang 2 buwang nagtatrabaho at hindi pa tapos ang probation niya. Bilanggit sa liham ang di pagsunod sa mga pulisya at pamantayan ng pagganap. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming uploads. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo muli sa susunod.